Noong huling bahagi ng Hunyo sa Coweta County, Georgia, rumesponde ang mga pulis sa isang bahay matapos i-report ng babae na binaril ang kanyang asawa. Ako rin hindi, may kakaiba. Pumutok ang baril. Clear back here. Hepe all bajo. Ano ang pinatutunayan ng body cams sa Law and Crime? Siguro para maipakita ang di inaasahang mga pangyayari. At kapag may nakakatakot na situation, mahalaga ang magaling na abogado, di ba? Diyan papasok ang partner at sponsor nating Morgan & Morgan. Hindi lang sila gumagawa ng sombrero, bagay nga sa akin ito. Isa silang kompanya na may mahigit 1,000 abogado. Alam mo bakit marami sila? Kasi madalas silang manalo. Nitong mga buwan, nakuha ng Morgan & Morgan ang $1,000,000 na hatol para sa nagbibisikleta sa Philadelphia, 2.7 milyon para sa biktima ng aksidente sa Florida, at 5.6 milyon para sa biktima ng banggaan sa Georgia kahit hindi inalok ng insurance. Kahit di milyon-milyon ang halaga ng kaso mo, bakit di subukan magsampa ng reklamo at ipaglaban ang karapatan mo? Sa Morgan & Morgan, madaling magsimula ng claim gamit ang telepono sa 8 pindot lang. Kung nasugatan ka, madaling magsimula ng claim sa forthepeople.com/lcbodycam or i-click ang link sa description at nakapin sa comments. Nandito na tayo! Tayo ang master. Sige, nandito na ang opisyal! 1-8, 2-9, 1-18. Sa loob, natagpuan ng pulisya ang 48 taong gulang na si Luther Coe III sa mga bisig ng kanyang asawa, sugatan dahil sa tama ng bala. May crime scene log ka ba? Negatibo. Kumusta naman si Taylor? Si Taylor, negatibo. Kailangan niya ng testimonya. Hayaan mo siya. Sige na, sige na! Sige na, kailangan mong gawin ito. Maghanda ka, huminga ka lang. Hindi, nasa kabila ako. Nahihirapan na siyang huminga. Wala ng tenga. Hindi ito tumagos. 9mm doon. Nag-aalala ako para sa atin. Malalaman natin kung anong sukat ang makukuha natin. Sige po, ma'am. Dito po, ma'am. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Cheryl Coe, 51 taong gulang, na asawa ng biktima sa loob ng 4 na taon. Halika na pare! Papasok tayo at uupo kasama siya. Oh, Diyos ko! Pasok tayo at upo. Okay lang? Pakiusap! Pakiusap! Umalis ka na! Halika dito! Pakinig ka. Pwede ka bang pumasok? May upuan ako para sa'yo. Sige. Sige, tamang edad siya para sa kapitbahayan. Inalalayan palabas si Cheryl habang ginagamot ng mediko ang biktima na idineklarang patay makalipas ang ilang minuto. Sige po, ma'am. Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Nasa shop po siya sa labas. Nandun na siya sa shop mula nang dumating ako sa bahay. Sige po. May 4 o 5 Angry Orchard akong iniinom mag-isa sa porch sa likod. Natulog na ako. Uminom ako ng gamot bago matulog. Pumasok siya. Sumisigaw siya. Kinuha ko ang baril sa tabi ng kama at nagsimulang magpaputok dahil natakot ako. Natakot ka sa kanya? Hindi ko alam kung sino yon. Sige. Hindi ko alam kung sino ang papasok. Basta may pumasok sa bahay na sumisigaw. Kailangan naming makita na bukas ang mga pinto. Diyos ko. Diyos ko, sige na. Lalabas na tayo dito, ha? Lalabas tayong maayos. Umupo ka muna dyan.
Ibinahagi ni Cheryl ang kanyang salaysay tungkol sa umano'y nangyari na nagdulot ng hinala sa isang pulis. Uminom siya ng 5 o 6 na bote ng beer sa porch, hindi siya nasa tindahan. Uminom siya ng gamot at humiga. Sumigaw siya pagpasok, natakot kaya kinuha ang baril at nagpaputok. Hindi pa rin malinaw kung bakit siya bago. At wala rin itong naipapaliwanag. Walang saysay yan para sa akin. Sunod, nilipat si Cheryl sa driveway habang tuloy ang trabaho ng mga medic. Wala akong ideya, ma'am. O Diyos ko, pakiusap, tulungan mo ako. Paparating na ako. Ma'am, wala rin po akong alam. Ma'am, tumingin po kayo sa akin. Kasama mo ako sa labas kanina pa, di ba? Sige, hayaan mo silang gawin ang trabaho nila. Siya ang buong mundo ko. Diyos ko. Sabihin mo ulit. Bakit sila? Bakit nandito silang lahat? Nandito ako. Sandali lang. Hi. Pumasok ka kasama ko. Hindi tayo pwedeng pumasok. Hindi tayo pwedeng pumasok. Hindi tayo pwedeng pumasok. Hindi tayo pwedeng pumasok. Ayos ba? Oh, Diyos ko, pakiusap. Bakit hindi ka na lang umupo? Umupo ka na lang. Ay, sige na. Bakit nandito silang lahat? Hindi. Hindi! Bakit sila? Wala ako dito. Hindi. Gusto ko lang malaman kung anong nangyayari sa asawa ko. Sa tingin ko alam mo na kung ano ang nangyayari. Hindi. Hindi ko alam! Tayo na. Hindi pa ako nakalabas dito. Kung di ka uupo, mapipilitan kaming isakay ka sa kotse dahil hindi ka nakikinig. Ayaw namin gawin yon, kaya kailangan mong kumalma. Okay? Maya-maya, dumating ang mga investigador na may dagdag tanong kay Cheryl. Ako si Giar, ayos ba? Galing ako sa opisina ng coroner. Ayos ba? Nandito si Sean. Makinig ka. Kailangan mong makinig sa akin. Pakinggan mo ako. Umupo ka. Alam namin ang sitwasyon dito. Kaya, sige, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari ngayong gabi. Simulan mo lang sa kung saan. Nasaan ka bago mo siya nakita? Umuwi ako galing sa trabaho. Oh, Nasa shop siya kasama ang anak niya. Inaayos nila ang panhead niya. at pagkatapos ano ang nangyari? Hindi pa kami nag-usap mula kahapon. Nag-aaway ba kayo? Nagka-misunderstanding kami. Umuwi siya kahapon habang nasa porch ako. Kinuha ang motor at umalis. At hindi siya umuwi hanggang makalipas ang hating gabi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kagabi. Inilagay ko ang baril sa tabi ng kama dahil mag-isa ako rito. Umalis na ang mga anak ko. Mag-isa ako dito at di ko alam kung may susi pa kami sa mga pinto. Hindi siya naniniwala sa paglalak ng pinto. At Hindi mo talaga nilalak ang pintong ito? hindi talaga. Hindi siya naniniwala doon. Kaya hindi ko nga alam kung nasaan ang mga susi. Hindi ko rin alam kung meron kaming susi ng bahay. Kaya mag-uusap sana kami ngayong gabi. Pero hindi siya sumali. Ano ba ang hindi ninyo pagkakasundo? May pinagtatalunan kami kahapon tungkol sa isang bagay na nangyari. Na nangyari na noon. Isang bagay na may kinalaman sa ibang tao. May ibang taong sangkot. Hindi naman masyado. Sige, Kaya hindi kami nag-usap. Hindi talaga kami nag-usap.
Tulog pa siya nung umalis ako papasok sa trabaho. Hindi kami nag-usap sa buong panahong yon. Nag-text siya ng 3:00 at sinabing handa na siyang makipag-usap. Sinabi ko sa kanya na di ako sigurado kung handa na ako. Sinabi ko rin na darating ako kapag dumating ako. Siguro pwede tayong mag-usap pagdating ko. Naiwan siya sa shop nung dumating ako sa bahay. Pumasok ako sa loob. Uminom ako ng ilang Angry Orchards. Anong oras ka pumasok dito? Mga 5:30, hindi ko siya nakita pag-uwi. Narinig ko lang siya at ang tugtog sa labas. Naiintindihan ko naman at nandito ang anak niya. Pumasok ang anak niya at nagtanong. O pumunta sa garahe at hiniling na ibalik ko ang wild turkey sa freezer kasi gusto niya ng shot pero di niya makita ang baso. Ibinalik ko ang wild turkey sa freezer at inayos ang pinamili. Lumabas ako, kumuha ng Angry Orchard at umupo sa porch. Araw-araw akong umuupo sa porch at umiinom ng beer. Minsan Captain Morgan na may Dr. Pepper or Angry Orchard din ang iniinom ko gaya ngayong gabi. Yun ang ininom ko. Nasa labas pa rin siya sa shop. Nagdesisyon akong matulog na dahil kailangan kong magbukas-bukas. Pumasok ako at ininom ko ang gamot ko. Nandito pa rin siya sa labas. Nakatulog ako. Tapos narinig kong may pumasok sa pinto na sumisigaw. Kaya inabot ko agad ang baril ko sa tabi ng kama dahil iyon lang ang kailangan kong gawin. Kaya... Kumuha ka ng baril mo at Tapos nagpaputok ako ng 2 beses. Nalaman ko lang na siya pala iyon matapos ko siyang barilin at sinabi niya na siya ang binaril ko. nakita mo ba siya? Ang pinto ng kwarto ay... Hindi, sarado ang pinto ng kwarto. May blackout na kurtina ang mga bintana. Hindi. Bukas pa ba ang TV nung oras na yon? Bukas pa ang TV pero hindi ko... Lahat ng pinto ay nakasara. May iba pa bang tao dito? Wala. Sigurado ka ba? Wala talagang iba? Hindi! Kami lang dalawang nandun. Umalis na ang anak niya kanina pa. Narinig kong umalis ang truck niya pero nasa back porch pa ako at siya naman ay nasa taas pa ng shop. Inulit ni Cheryl na nagulat siya sa estranghero. Sumunod, gustong malaman ng mga investigador ang tungkol sa pagtatalo. Nung nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, umabot ba ito sa physical na konfrontasyon? Hindi, puro text message lang yun. Hindi kami nagkita kahit minsan. Sumagot ka ba sa kanya? Pagkatapos niyang sabing binaril ko siya, Hindi, nung sumisigaw siya. hindi, kinuha ko lang ang baril kasi ang naririnig ko lang ay sigawan at parang tuliro ako. Natutulog na ako nun. Tungkol saan ba talaga kayo nagtatalo? May kinalaman ba ito sa ibang babae? Nabanggit ba niya ang tungkol sa diborsyo? Kayo ba ay nag-uusap tungkol sa diborsyo? Or may nabanggit bang ganoong bagay? Hindi. Wala namang ganon. Pwede bang lumayo muna ang mga lalaking ito? Oo. Namumuhay kami ng kakaibang pamumuhay. Kung saan? Kasama namin ang ibang mga mag-asawa. Ibang mga tao. Iminungkahi niya na mag-open marriage kami. Kailan nangyari ang pagpapalitan na yun? Full season nun dahil doon niya iminungkahi iyon. Kaya bago ilabas ang mga yun, sigurado. Kaya ang pagtatalo ay tungkol sa o isa sa inyo gustong gawin yon, isa sa inyo ayaw, o yung mga kasama ninyo, o paano? Nung Lunes, nagpasya ako na dahil pumasok kami sa open marriage, hindi lifestyle kundi tunay na bukas na kasal. Kung saan siya makikipagkita sa ibang tao at ako rin makikipagkita sa ibang tao. Nung Lunes, nagtalo kami at sinabi kong, wag na lang nating gawin ito. Simula nang mag-open marriage kami, naging issue na ito. At isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Dahil akala ko siya ay... At
Dahil sa kung saan ako nagtatrabaho at dahil sa ginagawa ko, sinusubukan kong panatilihing pribado ang lahat. At ilang beses na siyang nagsalita ng mali tungkol sa buhay na meron kami sa mga taong hindi naman niya kailangang kausapin tungkol dito. Sinasabi niya sa iba na kami o siya ay nasa open lifestyle tapos ipinakikilala niya ako sa mga tao. Kaya halata na pati ako ganun at ayokong malaman ng iba. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming mag-usap at inakusahan ko siya ng lumampas na naman siya sa hangganan at talagang nagalit siya sa akin. Hiningi ko sa kanya na padalhan ako ng screenshot ng larawan ng pag-uusap namin. Ayaw niyang gawin, ayaw niyang gawin, ayaw niyang gawin. Dapat daw magtiwala ako sa kanya, dapat daw magtiwala ako sa kanya. At sinisikap niyang maibalik ang tiwala. Tama ang narinig mo. Ayon kay Cheryl, nag-aaway sila ni Luther tungkol sa open marriage bago ang pamamaril, pero naninindigan pa rin siya sa kwento tungkol sa isang nanghimasok. Matapos ang ilang oras, dinala si Cheryl sa isang interview room kung saan nagsimulang magbago ang kanyang kwento. Hindi naman talaga siya. Ibig kong sabihin, bigla niyang binuksan ang pinto. Narinig ko ang malalakas na yabag at pagkatapos ay bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Sige, sinasabi mo na hindi siya gumawa ng ingay, walang sinabi, basta biglang bumukas ang pinto. At sa puntong iyon, Pero iyon lang, sa puntong iyon, inabot ko ang baril. sabi mo, and pagkatapos na sinabi mong nagpaputok ka ng 2 beses. Malinaw na sablay ang asinta ko kasi nagpaputok ako pero ang sabi tumama raw sa kisame o kung saan. Hindi ko rin makita kung saan talaga tumama. Sige. Tapos ang pangalawang putok ay nung At pinaputok ko ang pangalawang bala sa akala kong kanan ng kung sino man yon. Ibig kong sabihin, akala ko tatamaan ko lang talaga yung TV kaysa sa kahit ano pa dahil hindi ko naman talaga sinasadya. Sinusubukan ko lang talagang makakuha ng attention doon higit sa lahat. Para makapasok siya at maasikaso yon kasi hindi ako mahusay bumaril. At hindi ko nga alam hanggang sa sinabi niya, Cheryl, binaril mo ako. Parang nung sinabi mo na nagsasabi siya ng mga bagay na hindi niya dapat sabihin, pero sinasabi pa rin niya. Ganon kapag nasa labas kami o saan man. Ibig kong sabihin, wala siyang problema sabihin kahit kanino, kahit estranghero, na open marriage kami. At ibig kong sabihin, ito ang bayan na kinalakihan ko. Iba talaga ang pagpapalaki sa amin. Hindi niya ininda ang opinyon ng iba tungkol sa kanya. Ako may pakialam. Kaya mas pribado ako tungkol dito kaysa sa kanya. At doon na nagkakaroon ng problema. Kasi siya, kinukwento niya ito kahit kanino pagkatapos niyang uminom ng ilang tagay pa. Yung tunog or yung sinusubukan kong maintindihan ay kung inilalarawan mo ba na may nagbukas ng pinto at nung una mong kinausap yung nagbigay ng palatandaan. Sorry. Malakas na binuksan ang pinto at sumigaw. At sinasabi mong may yung magandang bahay na maraming bintana at maliwanag sa labas. Kaya kahit na may blackout curtains ka sa kwarto mo, yung liwanag mula sa lahat ng bintana ay pumapasok pa rin sa kwarto mo. Kaya kapag pinagsama mo pa yun sa may TV pa sa kwarto, makikilala pa rin ng isang tao ang asawa niya ng 4 na taon at ang partner niya ng 6 na taon. Lalo na, Nagsasalita sila, sumisigaw galit. At kanina sinabi mo na pinaputok mo ang 2 putok na ito sa lalaki. Umaasang maririnig niya kami. Maririnig ka at pupunta siya para tulungan ka sa bahay. inilarawan mo rin. Yan ang sinabi mo kung bakit mo pinaputok ang mga putok na ito para marinig ka niya. Sa shop kung saan siya nagpapatugtog ng malakas na musika. At sinabi mo lang na pumasok ka sa kwarto sa lugar kung saan hindi mo na naririnig ang musika. Kaya nahihirapan akong maintindihan kung paano mo nasabing hindi mo man lang nakilala kahit ang anino ng asawa mo sa likod ng pinto. Sa dami ng liwanag na tumatagos at kung sino ang nagsasalita sa'yo, sumisigaw sa'yo.
At pagkatapos ay nagpaputok ka ng 2 beses sa isang kwarto kung saan sabi mo, hindi mo marinig ang musika mula sa tindahan. Bakit niya naririnig ang mga putok ng baril mula sa loob ng rack na yon? Kaya tulungan mo akong maintindihan yon. Ibig kong sabihin, may mga tao na nakaririnig ng mga putok ng baril namin kahit malayo habang nagpa-practice kami. Kaya sa totoo lang, hindi talaga ako... hindi ko masyadong pinag-isipan nun. Itatanong ko lang, natulog ka na ba ng alas 7:15, tama? Mga ganong oras. Sige, at tumawag ka sa 911 ng alas 7:26, tama ba? Yun ang sinasabi ng call screen na tumawag ka sa 911. Okay? Ibig sabihin, mga 11 minuto kang natulog kung nakatulog ka nga, Kung nakatulog ka. kung nakatulog ka agad. Kaya ang alas 7:15 ay alas 7:26, yun ay 11 minuto. Para sa taong mahimbing matulog na hindi niya alam ang sitwasyon. Biglang bumukas ang mga pinto, kaya agad mong kinuha ang baril at nagpaputok ng 2 beses. Ano ngayon? Sobra lang akong nakainom. Okay? Kaya nung nakausap kita dati, sinabi mong may bumukas ng pinto at may sumisigaw at nagwawala. At tandaan mo, tinanong kita, hindi mo alam kung boses ng asawa mo yon or hindi. Ano ulit ang sinabi mo sa akin? Naalala mo ba yon? Hindi ko na maalala ngayon. Okay. Sinabi mo na masyado kang tuliro, at hindi mo talaga alam kung sino ang sumisigaw at nagwawala or kung ano ang sinasabi nila. Ngayon, sinasabi mo sa amin na may biglang nagbukas ng pinto at walang sinabi. Hanggang sa pinaputok mo ang pangalawang putok, saka lang siya nagsabi, binaril mo ako. Doon mo lang naisip na asawa mo pala siya. Kaya sinusubukan lang naming maintindihan ang lahat ng ito. At makinig ka kung nagkaroon kayo ng pagtatalo or may nangyaring iba bago ka nagpaputok, sabihin mo sa amin, sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin. Sabihin mo na para matulungan ka namin. Hinarap ng mga investigador si Cheryl tungkol sa mga hindi pagtutugma sa kanyang kwento bago ito biglang nagbago. Pumasok siya at binuksan ng malakas ang pinto at sumisigaw siya sa akin. Sige, sino? Kapag sinabi mong sino, sino ang tinutukoy mo? Parang sige. Sumisigaw siya. At naghahagis ng mga bagay at dinakma ako at sinabi niya na kapag hindi ko siya kinausap, kailangan kong matulog sa kabilang kwarto at hinila niya ako palabas ng kama. Kinuha ko ang baril sa tabi ng kama at pinaputok sa kisame. Sige, babala ba yun o hindi? Yun ay, alam mo, Natatakot ako. kasi siya, ibig kong sabihin, natatakot ako sa kanya minsan, lalo na kapag nakainom siya at hindi ko alam kung uminom siya or hindi. And yun ay, parehong warning shots dapat yon. Ibig kong sabihin, isa sa kisame at isa sa pader sa kabilang banda. Wala naman talaga akong balak siyang tamaan. Sige, nung pinaputok mo yung unang bala na dumaan sa ibabaw ng ulo niya, sinusubukan ba niyang umalis ng kwarto or ano ang ginagawa niya nung oras na yon nung pinaputok mo yung bala? May kinukuha siya. Hindi ko rin alam kung ano ang kinukuha niya. May sinabi ba siya sa'yo? Galit siya at sumisigaw siya sa akin, pinapalayas niya ako sa kama at sinabihan akong lumipat sa kabilang kama kung hindi ko raw siya kakausapin, kung hindi raw ako babangon at makikipag-usap. Nung oras na yon, hindi ko kayang bumangon or makipag-usap. Nalampasan ko na yon. At gusto ko lang na hindi ako masyadong nag-iisa. At ayaw niya talaga. Hinila niya ako palabas ng kama.
Sinusubukan ko lang na tamaan ng pader sa likod ng TV para matakot siya or umalis siya. Siya ang best friend ko. Siya na lang ang naiwan sa akin mula sa'yo. Hindi ko kaya ito nang wala siya. Hindi ko sinadyang gawin yon. Hindi ko talaga kailanman sinadya na gawin yon. Matapos ang investigasyon, natuklasan ng mga investigador na si Luther ay nagtamo ng sugat mula sa bala na tinatawag na contact wound, kung saan ang baril ay idiniin mismo sa balat ng biktima nang ito ay pinaputok. Matapos ang mahabang legal na proseso, si Cheryl ay napatunayang nagkasala noong Agosto 2025 ng malice murder, felony murder, at aggravated assault. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakulong na walang parol. Mag-subscribe na para mabilis makuha ang latest balita mula sa Law and Crime Body Cam.